Paano if one day malaman mo isang araw, meron kang terminal illness, cancer o sakit na alam mo yun, few weeks ka na lang mabubuhay. Paano mo iaano yung buhay mo? Paano ka mamumuhay araw-araw hanggang makarating ka doon? Ganon din daw sa ganon din daw sa buhay. Di ba, syempre, alam mo yung susulitin mo yung bawat sandali, bawat umaga, bawat pagising mo na buhay ka. Lagi kang magpapasalamat, di ba? Kasi hiram na araw mo na yun eh. Di lang may terminal cancer ka, may terminal illness, I'm sorry, cancer or any disease na may taning ka na. You would cherish each day na as if it were the last. Lahat ng masasarap kakainin mo, lahat ng pagmamahal sasabihin mo na, lahat ng dapat mong gawin, gagawin mo na. Siyempre, yun yung thinking ng malapit na siya. Pero, what if sabihin ko sa'yo na lahat tayo may sakit na mamamatay talaga tayo, na iba-iba lang yung rate ng bilis kung kailan tayo mamamatay. Merong cancer, may aksidente, may old age. Alam mo yun, lahat tayo, hindi tayo papalya na doon din tayo lahat pupunta. Diba? Kaya nga tinawag na huling hantungan. Eto na yun eh. Lahat tayo doon pupunta. Mayaman ka, mahirap ka, ano estado mo sa buhay, mataas ba posisyon mo sa gobyerno, sa kumpanya mo, marami ka bang mapagamot, mahirap ka lang ba? Alam mo, lahat tayo, yun ang propesya na hindi magfe-fail. Yung doon tayo pupunta sa huling hantungan, ano man tayo, kasi tao lang tayo eh. What if yung mentality ng isang dying person, ikaw wala kang sakit. Halimbawa, nakikinig ka ngayon, wala kang sakit. And yung maging mentality mo is everyday, is para kang, alam mo yun, yung mentality mo ng yung na may terminal illness or may cancer or may lahat. Parang yun yung mentality mo na, yung pag-iisip mo na dapat mong gawin araw-araw na, alam mo yun, everyday magpapasalamat ka, buhay ka. Everyday, pag nakita mo yung langit, pag nakita mo yung araw, sasabihin mo na lang. Diba? Ang sarap mabuhay. Pag nakikita mo yung family mo, sasabihin mo sa kanila araw-araw, mahal mo sila. Kasi bilang kahit na healthy ka, yun yung pagkain ng in-apply mong mindset, thinking. Diba? Parang everyday, hiram na yun. Parang everyday bago ka matulog, hindi mo alam kung magigising ka pa. Alam mo, everyday, magpapasalamat ka, magiging grateful ka, magiging appreciative ka sa lahat ng bagay, sa lasa neto, sa amoy sa umaga, sa sikat ng araw, sa patak ng ulan, sa lahat ng segundo, lahat ng minuto ng buhay mo, magpapasalamat ka eh. Alam mo yun, ba't hindi pa natin to gawin ng healthy pa tayo? Ba't kailangan pa nating magkasakit or madiagnose ng ganitong sakit para tayo magkaroon ng thinking na, oy, i-appreciate natin yung buhay, yung mga mahal natin sa buhay, yung weather, yung mga kasama mo sa trabaho, sa pamilya mo, yung mga asawa at anak mo, yung mga mother and father mo, brothers and sisters mo, mga kapitbahay mo. Alam mo, kahit magalit sila dahil yun yung magiging sitwasyon mo, di ba? Yun yung magiging thinking mo, babaliwala na sa'yo lahat ng mga simpleng away, lahat ng material na bagay na nawala or mawawala, or lahat ng klaseng na-accumulate mo mga material na bagay, lahat yan mawawala in the face of death eh. Kaya kung ano man yung mga things na nagmamatter, what if yun yung mas i-emphasize natin na araw-araw magpasalamat tayo, ano man yung naging sitwasyon natin sa buhay, i-appreciate natin na, alam mo yun, lahat tayo dun, so sulitin bawat minuto. Alam mo yun, magbibigay lang ako ng isang maikling example, no, what if nanalo ka sa loto, halimbawa lang ganitong halaga 100 million,
Kaso, hindi mo pa siya makukuha ng 1 linggo. Ano yung ano ko ba? Malulungkot ka ba nun? Kasi delay o kahit wala pa yung pera sa'yo, wala pa sa bulsa mo, wala pa sa bangko mo, 1 linggo, wala siya sa bangko mo 1 linggo, bago pumasok, ano yung mentality mo nun? Di ba? Kahit sa first day, masaya ka. Second day, masaya ka, baka man libre ka pa. Kahit wala pa yung pera sa'yo, First day, second day, third day, masaya ka. Kahit anong mangyari sa yung masama, kahit sigawan ka ng boss mo, malugi ka sa mga current na negosyo mo sa 1 week na yun, or may mangyari sa yung kung ano man, makatapa ka ng o may nanigaw sa'yo sa kotse or sa traffic, sa kalsada, may nangyari sa'yo na naulanan ka. Alam mo, sa 1 week na yon, di ba, good mood ka lagi kasi alam mo na may paparating na pera dahil, di ba nga, yung sitwasyon na 1 week may dadating nga sa'yo dahil nanalo ka. Ganon din daw sa buhay na ito yung sitwasyon mo, healthy ka and mabubuhay ka sa ganitong, syempre, di ba, alam naman natin na mas importante ang buhay sa pera. Na dapat, di ba, maging appreciative ka na parang nananalo ka ng gantong halaga araw-araw. Di ba, may sinasabi sila pag yung 100 million na yon, o gusto mo may 100 million ka, o tapos hindi ka na magigising bukas. Gusto mo ba yon? Di ba, ang pipiliin natin lagi yung pera, 100 million, o hindi ka na magigising bukas, o magigising ka, wala kang pera na matatanggap na extra. Di ba, ang pipiliin lagi natin, yung magigising tayo ng umaga, kaysa yung may pera tayo, taso hindi na tayo magigising ng umaga. Ito yung sinasabi natin na, ibig sabihin, mas importanteng magising kaysa doon sa 100 million. Di ba? Ngayon, kung meron kang kung mas importanteng magising kaysa doon sa 100 million, bakit pagising mo minsan malungkot ka, galit ka, hindi ka nakaka-appreciate araw-araw ng mga nangyayari sa buhay mo? 'Di ba? Para ka na rin nanalo nung ganung halaga dahil nagising ka. Kasi mas importanteng magising, 'di ba, kaysa doon sa pera. Ngayon sana ma-appreciate mo yung halaga ng buhay, kung gaano siyang kahalaga. Na syempre mahalaga na may pera ka, mahalaga na syempre panggastos mo siya sa araw-araw, pero maisip mo rin yung halaga na healthy ka, ng buhay ka ngayong panahon na to. Kasi ito lang yung panahon na buhay ka eh. Wala nang ibang panahon, walang reincarnation, walang kung ano man. Na ito lang yung time sa mundo na to, sa mga planet Earth na to, na buhay ka. So, i-appreciate mo lahat ng nangyayari sa atin sa araw-araw. I-appreciate natin yung ano man yung samahan na meron tayo, yung kung ano man yung material na bagay na meron tayo. Lahat yan, i-appreciate natin kasi i-emphasize ko lang kung gaano kahalaga yung health, na mabuhay araw-araw, na wala kang sakit. Kung nakikinig ka na wala kang sakit, i-appreciate mo kung ganong kahalaga yun, kung ganong kabigat yung value na mabuhay araw-araw, magpasalamat araw-araw. Kahit ganong kahirap yung buhay, magpasalamat sa kahit anong sitwasyon natin sa alam ko iba-iba tayo na sitwasyon, so maging appreciative lang tayo sa lahat ng bagay, magpasalamat, and ayun, mas mahalaga na everyday mabuhay ka as if it were the last day. Na isipin mo, pag natulog ka, eto na yun tapos na yung buhay mo. Ibig sabihin, hindi kasi promise na, di ba, may mga na hindi na nagigising pag natulog daw sila. So,
hindi promise na pag natulog ka, uy, magigising ako bukas, promise yan. Hindi ganun eh. Meron talagang may mga point talaga na, so, pag natutulog ka, lagi kang magpasalamat, pag nagising ka, magpasalamat ka. So, kasi, yun yung present mo, araw-araw, binubuksan mo siya eh. Kumbaga sa Pasko, ang present natin is yung natin, yung present natin is yung pagbukas ng mata natin, yun yung gift na natatanggap natin araw-araw. Yung pagbukas ng mata natin, buhay pa tayo. Yun lang, and so, na-appreciate nyo sana na buhay tayo sa panahon na to, and maraming salamat at sana may ng value ng message na to. So, maraming salamat sa pakikinig, and ikaw, thank you sa guesting.